Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 19, 2024. Umiiral pa rin nga po sa ating bansa itong habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto po yan sa Zambales, Bataan, Ilocos Region, Metro Manila, Palawan, Occidental Mindoro at kasama rin po dyan ang Calabarzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. At apektado rin nga po ang Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao. Asahan nga natin dyan yung occasional rain. Dito po sa may bandang Bataan at Ilocos Region ay yung monsoon rain o yung mas madalas na pag-ulan. At meron nga tayong cloud cluster o kumpulan ng kaulapan. Ito po ay i-monitor natin kung mataas nga ba ang chance niya mag-develop into low pressure area, pero as of now, mababa pa naman yung posibilidad na mag-iitong sama ng panahon. At tayo naman sa advanced weather forecast ng European Center, meron tayong mga possible low pressure area na i-monitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito po sa ating rain map animation, mamayang alas 9 nga po ng gabi, asahan pa rin natin mataas ang chance ng pagulan sa western section ng Luzon at maging sa extreme northern Luzon. Even Metro Manila, mataas din po ang posibilidad ng mga isolated rain shower o yung mahina at katamtamang pagulan sa may parte ng Bicol Region, dito po sa may Marinduque, sa may Romblon, dito po sa may parte ng Sorsogon, at sa eastern section po ng Visayas. Sa eastern section din po ng Mindanao, mataas din po yung mga tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 12 mamaya ng madaling araw ay ganun pa rin po, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan ng eastern section ng ating bansa at maging western section ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 20, asahan nga po natin, may mga tsansa pa rin nga po ng pag-ulan pero hindi na po ganung kalalakas at hindi na rin po ganung kadalas. At dahil nga po ay yung habagat ay patuloy nga pong mas umaangat pa yung kanyang direksyon. At pagdating naman po ng September 21, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang Luzon at ang eastern section ng Visayas at ng Bicol Region, dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng September 22 hanggang 23, asahan nga natin magkakaroon ng chance ng panibago sama ng panahon, pero ito nga po ay nasa parte ng China at hatakin na ito yung habagat. Kaya magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong inaasahan na posibleng mga pag-ulan o malalakas na pag-ulan na mararanasan. By September 24, magiging maayos pa rin po ang lagay ng ating panahon. Asahan na lamang po natin yung mga thunderstorm. By September 25, magkakaroon nga po ng posibleng low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at dito rin po sa may eastern section po ng Central Luzon ay panibagong low pressure area. By September 26 hanggang 27, ito nga po, stable pa rin yung low pressure area at papasok po yan ng ating PAR, habang isang low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 28, asahan nga po natin, ito po nga low pressure area na nasa labas ng ating bansa na nasa eastern section na nga po yan ng Northern Luzon, ay sa ngayon nga po, mababa pa naman ang chance niya na maging bagyo. At yung mataas pa rin naman yung posibilidad na posible po yan pumasok ng PAR. At habang yung low pressure area naman na nandito sa extreme northern Luzon ay magdudulot po yan ng pag-ulan sa northern Luzon. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Nag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.